Mga kapaglaom, don't all of us dislike being lied to or manipulated? But in truth, we've been ignoring how Satan has been deceiving us. Learn how he does that here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone, and once again welcome to Let's Pray Pilipinas. We're once again ready to start another day to talk with God and to pray with our mga kapaglaom. Labi na gyud sa kato nagpadala sa ilahang mga prayer requests and praise reports. Karon ato makauban pag-usab si Pastor Lowell Quinto. Maayong adlaw, Pastor. Good morning, kapaglaom Giselle. Yes. Yes, we hope that everyone is well and keeping the faith despite the current circumstances. Before we start, kapaglaom Giselle, Yes. Let's have our opening prayer. Shall we bow our heads for a prayer? Gamalan nga Diyos ni ini nga kabuntagon, dako ang among kalipay nga imo kami giproteksyonan, imo kami gitagaan sa bagong kinabuhi, nga sa diin kami makasugod na sad sa pagserbisyo diha kanimo og sa paghiusa ni ining kabuntagon, sa pagdala sa among mapaghangyo, sa pagdala Ginoo sa among mga prayer request diha sa imong trono sa grasya. Panalangin ni among programa karon, panalangin ni ang tanan nga nagatan-aw, nagapaminaw sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom, Pastor. Ug atong gina-welcome once again ang ato mga kapaglaom nga nakig-uban ka nato karong adlaw. Kamo nagatan-aw sa inyo hang nagkalain-lain nga television, no? Kamo nagatan-aw sa inyo hang GSAT Channel 37. Maayong adlaw mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa inyong pakig-uban kanamo niining adlaw. Ug atong pasalamatan ug i-welcome ang ato mga kapaglaom nagalantaw sa ilahang Facebook Live, no? Maayong adlaw, mamahimo na kamong magsugod sa pag-send sa inyo hang mga prayer request kung do naman or mga answered prayer gusto may makabalo mga kapaglaom. Palihog i-text, i-send sa mga hotline numbers nga makita ubos sa inyo hanga TV screens. Doon na tayo sa Globe, doon na po tayo sa smart users. O kung kamo nagagamit sa inyo hanga Facebook, please comment sa comment section kung doon na kamo yung mga gusto ipaapili sa pag-ampo. O kapaglaom, Pastor, mamahimo po nilang i-state kung confidential, no? Yes. Mga kapaglaom, gusto na mo i-welcome kamong tanan sa atong program karon. Continue praying earnestly and being vigilant in it with thanksgiving. Speaking of prayer, kapaglaom Giselle, let's start reading our prayer request this morning. All right, gikan sa ato nga sender si kapaglaom Jingjing Hortilano. Nagpa-appeal sa pag-ampo, taga ano ni siya, taga Kalaanan. Kalaanan. Nagpa-appeal sa pag-ampo kapag ang pastor alang sa iyahang tibuok pamilya ngon matagaan sila maayo nga panglawas. Hortilano family. And of course, ang prayer request ni kapag John Aguilar. Nagpa-appeal sa pag-ampo alang sa iyahang nga anak, no? Tuak karon sa California nga naka-suffer pod na ining COVID-19 ug hinaot nga magpadayon ang iyang alibyo sa iyahang ginapamati ug ingon man amo kini si Glennis Aguilar. O si Sheila May Aguilar nga naga-duty pod sa hospital, no? Usa sila ka mga frontliners pod nato. Og apil pod si kapaglaom Love and Pat Aguilar, no? Ang nagpadala ilahang siguro ning amahan. And of course, ang prayer request si kapaglaom Leticia Hiyasa. Nagpa-appeal siya pag-ampo alang sa iyahang nga sakit nga arthritis. Kapaglaom Pastor. And of course, ang prayer request po di kapaglaom Elizabeth Gabutan. Nagpa-appeal siya pag-ampo alang sa iyahang ongoing chemotherapy session and of course iyahang fast recovery. And of course ang prayer request sa atong kapaglaom atong sender nga si 0372. Nagpa-appeal siya pag-ampo ang iyahang anak na si kapaglaom Ivan Ragsak, no? Nga mabalik na gid siya sa pag-alaga. Nindot kini nga pag-ampo sa usa ka ginikanan. And of course, ang prayer request sa ato nga kapaglaom
sa atong sender nga si 1972. Nagpa-apil siya pag-ampo sa mga kabatan-unan nga nag-a-apil na ini nga Bible study, dinhaa sa relocation, Kalaanan, Cagayan de Oro. And nagpa-apil siya pag-ampo nga unta. Adunay higayon sa ilaha nga si Tatay Arzobispo Villaplana nga gisponsoran pod nila kapaglaam Judith, no, og si kapaglaam Trexil. Dako yang kalipay tungod kini mga kabatan-unan dahil gayud kapaglaam pastor, no, nag-Bible study sila og atong ginaampo nga ang bala nga espiritu magaan kanila og nagpapil pod siya pag-ampo nga mabalik na iya maayong panglawas. And of course, ang prayer request sa ato ang sender nga si Ernesto Dudon Abilia Nosa. Nagpa-apil siya pag-ampo tungod kaya naa siya karon sa ospital, City Hospital sa Cagayan de Oro, no? At to siyang apil tungod kay duna siya balatian nga bone marrow cancer. So dili lalim iyahang ginabati karon nga asakit sa panglawas. So atong iapil gayud sa atong mga pag-ampo sige paglaom Ernesto. So atong hangyoon sige paglaom pastor to pray with us today. Sige, mag-aampo ta. Gamhanan nga Dios nining kabuntagon, amo ginadala diha sa imong trono sa grasya kining mga hangyo sa among mga kigsuonan sa kalain-laing mga concern apan kami naghiliusa og nagatuo nga sa among pag-ampo ikaw Ginoo magapaminaw diha sa imong trono. Among ginaampo o Dios si Gingging Hortilano nga unta maangkon niya ang maayong panlawas kauban sa iyang tibok panimalay. Among ginaampo ang mga miyembro sa Panimalay Aguilar family nga si Glynis, si Sheila May, si Lablab og si Patpat nga didto karon sa California Ginoo nga naot nga sa ilahang pagka frontliner nga nakiga bisog batok niining virus karon imo silang ampingan og ayuhon Ginoo sa balatian nga ilang naangkon sa ilang panlawas aron nga maghiliusa sila sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo kauban ang tibuok panimalay. Among ginaampo Ginoo si Leticia Hiyasa nga dunay arthritis nga dili siya Ginoo makalakaw pag-ayo. Ikaw Ginoo among dalangpanan nga ikaw magaayo kaniya aron mabalik ang iyang kusog. Among ginadala sa pag-ampo usab si Elizabeth Gabutan nga naga-undergo sa chemotherapy tungod sa iyang balatian. O Dios, panalangini kining mga tambal ug ihatag ang kaalam sa mga doktor o mga nurses nga nag-atiman kaniya. Amo usab ginaampo si Ivan Ragsak nga unta Ginoo magabalik sa pag-alaga diha kanimo. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon. Dal-a siya o Dios sa imuhang iglesia sa pag-alagad o sa pagpaabot sa iyong pagbalik kauban ang iyang tibuok panimalay. Among ginaampo Ginoo mga kabatan-unan nga nagadawat sa pagtuon sa balaang kasulatan sa ilang pagpadayon sa ilang Bible study. Among ginaampo ang imong instrumento nga si Tatay Arzobispo Villaplana nga maong gadala sa ilang pagtuon sa Biblia nga unta Ginoo makaangkon siya kaalam nga kining mga kabatan-unan makakaplag sa kahayag o panalangini usab ang mga sponsors niini nga mao si Judith Waga Botkowski o si Trixel Balatiro Perkins nga imo sila sangkapan silang mga kinanglanon pinansyal sa ilang panginabuhi, sa ilang mga sources sa income aron masuportaran Ginoo ang nagapadayon nga Bible study. Og amo Ginoo ginaampo si Juliet Donaire nga unta makaangkon usab og maayong panlawas. Ginadala namo usab Ginoo sa pag-ampo si Ernesto Abilianosa sa iyang kahimtang sa hospital. Doon na siya'y cancer. Apan Ginoo, wala imposible diya kanimo. Among ginapangayong imong gahom, nga imong tabangan kining among mga higalang makaigsunan sa nagkanlain nilang mga concern sa ilang panlawas ayuha sila o Dios. Salamat nga ikaw magatubag niini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom pastor to sa pakigampo or pag-ampo kauban sa ato ang mga prayer warriors, mga prayer partners sa lain
lain-lain nga mga dapit gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug ato lang before kita mo diretso sa ato ang topic discussion atong itimbaya no sa kadiyot ang ato ang mga kapaglaom or watching with us very early in the morning si kapaglaom Victoria Navarro atong nakauban karong adlaw and kapaglaom Lourdes Uban and of course si kapaglaom Joy Silvano mga tough fan gid nato ni kapaglaom Pastor kanunay sila nakig-uban kanato matag adlaw and of course si kapaglaom Palma Paler ug si kapaglaom Bob Miller no kanunay po nakig-uban kanato si kapaglaom Vesa Show og daghan pa ato silang pagbasahon unya tungod kay duna pod sila yung mga prayer request. So ang atong topic discussion karong adlaw kapaglaom Pastor is another interesting topic no. Very timely topic alang kanatong tanan niining panahon sa ato ang ginaagian nga pandemic. Ang ato ang topic discussion mga kapaglaom mag-focus kita sa self-deception exists. Do self-deception exist mga kapaglaom? Ang atong quote of the day ato ang mabasa nag-ingon, meet it, not always by being present in person, but with a written message. Watch, and when a crisis comes, meet it. There is no time to be lost. That is coming from the testimonies for the church containing messages of warning and instruction to the Seventh-day Adventists by Mrs. Ellen G. White. No, so atong pasalamatan gayud ni ining matahom nga adlaw tungod kay gitagaan kita ni ining lain na pod nga discussion kay paglaom Pastor nga I'm sure daghan ang makarelate o daghan ang aware ni ini karong panahona and we hope so nga aware pod sila no. Ang ato ang news, current news karong adlaw mga kapaglaom naghisut kini bahin sa kining ginatawag nga misleading claims sa mga certain antivirus nga or disinfectant nga lang ginatawag some products of being market to reduce the risk of acquiring COVID-19. Have you read it kapag laang Pastor sa ato nga Facebook nga something naga pamaligya or hatag sila ni ining information nga duna nagi antivirus. O actually gikan pagsulod aning mga virus kining labi na kining coronavirus kapag laom Giselle. Daghan mga tawo ginbinto sila mga pangunahuna ilagi post kini nga kining mga tambal daw nga makaayo og balatian. Yes. So diri po na focus ang ato karon nga topic mga kapaglaom. This is about self-deception exist. Now, makita nato diha sa social media daghan kaayog mga balita kung unsay makaayo niini unsay makatambal daghan kaayo nasugod og mga saging di ba? Yes. Daghan kayo Itlog. so naapoy gi-follow up sila nga mga balita nga dili day tinuod so sometimes kung tuuhan na din nato diretso kini gitawag nato ni nga mga misleading information. Yes. So kung ato nang tuuhan diretso nya dili nato susihon mao na siya ang makadaot sa atoa and gidisib nato po atong kaugalingon gi-apply nato ang tambal o nya dili di ay makaayo makadugang di ay sa kadaotan so mao na nadako na hinuon ang problema. Yes, mas nidako ang problema instead gaman dunay matambalan do na poy maapektuhan nga lain nga balatian no. So mo kana ang atong pagahisgutan ni ining adlaw ang unang pangutana kapag laom Pastor. Are we aware of the current state of our lives and the world we live in? Yes, kining atong topic karon mga kapaglaom, this is very interesting, no? And this is unique. Actually, self-deception exists. So this is a question mark. Yes. Actually, ang deception nga atong pagahisgutan is not coming from outside. Naa diri sa ato sulod. Tingali na atay gituohan nga usa ka butang or tingali na atay priority sa atong kinabuhi nga sayop di ay ang ato nga pagtuo, gidisib nato atong kaugalingon. Unya we are on the wrong path. So very important nga we should know our current situation, ang atong kinabuhi, kung asa ta karon, kung insakto ba atong ginahimo, kung insakto ba atong ginatuuhan, if we are in the right path. So we need to check. We need to check. Aron nga mahibaluan nato kung misleading ang atong gisunod
or basig sayop ang atong doktrina or daga kayo mga butang nga i-consider on sa atong priority sa atong kinabuhi. Really true. So we need to check. Tinuod, no? So, karon ang panahon na atong evaluate ang ato ang mga kaugalingon, no? Evaluate nato kung asa ta, ang atong progress, asa man, ang atong gituuhan, sakto ba gid kini, no? Pangutana, are we in the world in the absence of God, or are we in the world in the presence of the enemy? So pareho no nga aduna kita sa basin aduna kita sa presensya noon sa kaaway o sa dili maayo nga mga butang. So kanang kapaglaom Giselle kana bang sa Central Philippine Adventist College nato nga logo no, in the world but not of the world, no? So mao na pinakanindot unta nga bisag niata nining kalibutan apan dili kita iya sa kalibutan, no, nga mga pangkalibutanon nga mga butang, mga material things usahay, that is our focus. Gaw na huna ta nga mao na lang jud ang makatabang sa tua ang atong tanang pagsalig na adiha, and that is misleading information sa tua, and that is deception sa atong kaugalingon because we are on the wrong track, no, kung mao kana ang ato nga huna-huna. That's right. All right, so giingon din hiya the wrong theories which in the past have been met many times and many places are ready to spring into life because the natural heart loves what? Sin, no? Usahay ang atong kagalingon, wata na kabalo nga, we love the sin na di ay, na ato na dahil gihigugma ang pagpakasala, paglaong pastor, no? Yes. So usahay misleading sa atong, sa ato mismo, no? Nga atong gituuhan nga sakto di ay ang atong gituuhan nga mao di kini magkatabang ka nato apan dili day kapag lampas. O kana bang usahay pud ang atong focus na sa mga material nga butang, no, kapag laom Giselle. Labi na kining kwarta. Na ang kwarta makasilaw manggod. Unya na diha tanan-tanan atong effort all the time, ang atong usay makonpormiso na pag-alagad sa Ginoo, di na ta kasimba tungod sa atong mga trabaho, tungod sa panginabuhi, di na katiman sa atong pamilya. Kay na-focus diya and we become so materialistic. So, nadala na tani sa kaaway ni Satanas sa iyang temptation nga na-focus na ta sa kalibutan, and that is one way nga kinahanglan nato i-check unsa atong priority sa atong kinabuhi kay basin baya na na-deceive na ta. Mao na siya, no? That leads us to the second question kapag laong pastor. Did you know Satan can tempt us to deceive ourselves? Aware ba ta ni ana nga ang number one nga nag-deceive sa atong kagalingon is ang number one enemy pud sa ato ang Ginoo, no? Walain si Satan. So gisgutan din niya ang kinabuhi ni Ananias and Sapphira kapag laong pastor. Yes. So can you discuss this to us? So kanang akong gisulti ganiha, no, about Ananias and Sapphira nga nagi-mention ako nga usahay na focus ta sa material things, no, labi na sa kwarta, nga didto na atay makuha nga kwarta, unya guno na ata nga unsay mapalit nato, unsay matabang sa atong panimalay, unya kining garbo nato dayon kung dagan natag kwarta. Security ba, no? Security. Dapat secure ang atong future gyud. So kanang mahimo ta nga materialistic. And that is a wrong motivation sa atong kinabuhi, sa ato labi na if we are on aiming, no, kung nag-aim ta sa langit ng puloy-anan, kinahanglan dili ta materialistic sa mga butang sa kalibutan, no, kay kining lumalabay lamang ni. So dili ta masilaw. Kinahanglan dili ta masilaw sa kwarta. Tinuod. So ang kinabuhi o ang naagian ni Ananias and Sapphira, they forgot that God will one day demand a strict account ingon din hiya of how his goods has been used. Usahay kinig yung ato ang mga material nga mga possessions, no? Sometimes money, gamiton pud sa Ginoo o sa sa kaaway ang kaning money, kaning fame, kaning wisdom, kaning usahay bright na kay tas katanan mo salig datas tong kagalingon, sometimes mga gadgets, no? Even our talents, even our gifts, anything that mahimo nato nga malove na himo nato, instead atong i-acknowledge ang the one nga naghatag sa tuan ni anak kapag lampas. So that is self-deception, no? Nga una-una ata nga gasalig na sa atong kaalam, kay tingali daghanan mga degrees, mga atong natay doctoral degree, natay master's degree nga nakuha nga taas atong studyhan. So ang atong pagsalig to ano tanan didto og dili na maayo, no, dili na siya maayo. Nagkataas ang imong achievement, nagkataas ba imong pride kapag laong pastor, no? So dili maayo.
Apan, gisgutan din niya, how do we defend ourselves from these attacks of deception? Now we know, now we are aware nga mao ni ang mga deception nga ato ang nabatnan. Unsa man ang ato ang angay nga buhaton kapag laom, Pastor, how we able to defend ourselves? Yeah, so una jud kapag laom, Giselle, rely jud ta sa Ginoo kanunay. Yes. No, not trusting ourselves, but let us have a complete surrender to the Lord. Unya, make God as your defense. Sino? Kay kung ang Ginoo naa sa imong kinabuhi, naa kay langit ng kaalam, naa kay balang espiritu, you can test the information, you can test the prophets, ingon pa sila, may baluan nato by their fruits kung tinuod na sila o dili, before nato i-accept sa atong kaugalingon, before nato sila tuuhan. No? So, make God your defense. No? So, that is very important. Pag kanindot, nagisgutan po din, the surrender must be complete. So let us make God our defense. So, magitilain stronghold ni ining panahon sa kalisod o kapait sa tong kinabuhi, bat ang Ginoo mooy muhatag ka nato og shield, mo defend alang sa ato ang sake. So ninot kay atong discussion kapag laom, Pastor, atong balikan ang atong discussion sa dili madugay ug atong pasalamatan ang atong mga kapaglaom nga nakig-uban pod kanato. I think napod sila yung mga kaugalingon nga ideas, no, sa paghiyog pahibaw ami. Alang sa batch sa ato ang prayer request, ang ato ang sender si kapaglaom 266 nagpaapil sa pag-ampo alang sa intercessory paapil sa intercessory prayer nato sa iyang nga angkol nga aduna poy balatian nga kining COVID ug hinaot nga maulian na siya sa mao nga sakit, no? Of course, ang prayer request sa ato ang sender si 3565. Nagpaapil siya pag-ampo alang sa iyang nga batiis kapag ang pastor nga kanunay kini nagasakit og lisod siya og lahutay og lakaw, no? So atong i-pray ang mao nga senders 3565, and of course ang prayer request ni 0769 alang sa iyang nga husband nga si kapaglaom Albino Mascardo nga aduna poy karong balatian nga cancer, no? Stage 3 na pagyod. So atong kanunay i-appeal si kapaglaom Albino sa atong mga pag-ampo, and of course ang si kapaglaom Taz Genosa gikan ni sa Facebook nagpaapil sa pag-ampo alang kang Gavin Alejandro nga usa ka 2 years old but aduna pud siya cancer kapaglaom, Pastor, no? It's very sad og bata pa kaayo og hinaot nga ang Ginoo maghatag kaniyag alibyo. And of course ang prayer request ni Ohen Kadapan nga paapil sa pag-ampo sa ayahang good health, of course ayahang tibuok pamilya, of course ang protection kapag lang, Pastor, and we think she thank us, no? Or kinsa man yung nagpadala nga natabangan nato siya sa pag-ampo. And of course ang prayer request gikan gihapon sa Facebook si kapag Hani Ulog nagpaapil sa pag-ampo alang sa iyahang bata o sa ka 7 years old nga ginasipon karon og nagsugod na iyahang dry cough, wala pa man hinuoy fever, apan naga-elevate iyaha nga temperature, and of course iyaha pong bata nga usapod ka 3 years old nga maupod nagginagasippon og uban pa nga balatiin hinaot nga mamaayo sila og dili lang ni magresulta og COVID kapag laom, Pastor. Doon na po tayo prayer request gikan sa atong FB live gikan sa ato nga tafpan si kapag laom Joy Silvano nagpaapil sa pag-ampo alang sa iyang niece nga si Catherine to be humble, and also sa iyang brother nga si Nelson og iyang tibuok nga pamilya. Ang ato ang kapaglaom pod nga si Marisa, si Nicole, nagpaapil sa pag-ampo sa iyang siblings nga mabalik na sila sa pag-alagad sa Ginoo. Doon na pod si kapaglaom Bella Acarpena. Nagpaapil pag-ampo si kapaglaom Bella nga proteksyon sa iyang siblings si Evelyn Mercado, si Elizabeth Cortez o si Eleazar Morales. Usa sila ka mga frontliners mga kapaglaom. Let us continually pray gayud sa ato nga mga frontliners, no? Nga mga nagpadayon sa paglambisog ni ining ato ang current nga situation karon atong iampo gayud ang ilahang maayo nga panglawas. Kapaglaom, Pastor, let us pray with our mga kapaglaom. Sige, mag-ampo ta. Gaman nga Dios, nagadaw kami kanimo sa pagdala sa second batch namo nga mga prayer request. Among ginadala Ginoo sa pag-ampo ang angkol sa among sender karon nga dunay balatian nga positive siya sa COVID. Hinaot Ginoo nga mag-aayos siya, maulian siya sa maong balatian aron nga
makapauli siya sa iyang panimalay o makahiliusa sila sa pagpadayon sa pag-alaga diya kanimo. Among ginaampo Ginoo ang among sender nga duna siya ay sakit sa iyang batiis nga dugay na nga iya kining gibati nga dili siya makalahutay og lakaw. Hinaot Ginoo nga imong tandugon kini iyang batiis nga mag-ayo aron nga mabalik iyang kusog og iyang maayong panlawas. Amo usab ginaampo Ginoo si Albino Mascardo nga duna siya ay stage 3 cancer nga kini nga balatian nga mag-ayo unta o Dios og ang mga tambal og ang mga nurses, mga doktor nga nagatabang kaniya makaangkon og langit ng kaalam sa pagtabang kaniya nga maulian siya sa iya nga balatian Ginoo og wala nay mga pag-antos pa nga moabot. Among ginaampo Ginoo si Gavin Alejandro, bisan pa Ginoo kini nga bata 2 years old pa apan na doon na po siya ibalatian nga cancer. Ginoo, ikaw nasayod sa iyang kaugmaon, tanduga siya sa imong maayong kamot aron maulian siya sa iyang nga balatian. Amo ginadala usab si Tenet Kadapan sa iyang request nga health and protection alang sa iyahang tibuok panimalay og ang iyahang 7 years old nga bata nga babayi nga dunay balatian karon o kauban sa iyang 3 years old nga anak. Ginoo, ayuha sila sa ilang gipangbati sa ilang panlawas. Amo usab ginaampo si Joy Silvano sa iyang request Ginoo sa kay Catherine og sa tibuok panimalay, ikaw nasayod sa ilang mga prayer concerns. Og amo ginaampo si Marisa nga ang iyang mga siblings maghiliusa sila sa pag-alagad kanimo nga matinumanon hangtod sa imong pagbalik. Og ang request ni Mambia Carpina nga sa iyang mga igsuon, mga frontliner, ikaw Ginoo nasayod kanila, ihiusa sila sa imong protection o ihatag kanila mayong panlawas o kusog sa adlaw-adlaw nila nga pagtrabaho. Salamat nga ikaw magatubag ni ini, panalangini silang tanan sa ngalan ni Jesus nga o manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor ug salamat sa gihapon sa ato ang mga prayer partners nga nag-ampo kauban kanato ni ining adlaw. Mga kapaglaom atong hinumduman every week, doubting, struggling soul who yields fully to the Lord is gingon dinhi mga kapaglaom is a place in direct touch with agencies that enable him to overcome. Yes, kapaglaom Giselle. Censure no one, condemn no one. Let the life argue for Jesus and the lips be opened with wisdom to defend the truth. Wow, pagkanindot sa atong discussion kapag laong Pastor gani atong hinumduman sa Zechariah 9:15 and 16, the Lord of hosts shall defend them. The Lord their God shall save them in that day as the flock of his people, for they shall be as stones of a crown lifted up as ensign upon his land. Nindot kaayo. So dapat karong katapusan nga mga panahon, mga kapaglaom, we will diagnose ourselves. Yes. Let us try to check ourselves if we are in line with the words of God. If we are in the right path, no? Importante kayo kapaglaom Giselle. We are living in this pandemic now, atong crisis karon sa kalibutan. I-check nato mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom ang atong kinabuhi kung wala ba ta ma-deceive, wala ba ta matintal sa kaaway, no, ang ato nga kaugalingon o ang atong mga ginabuhat, mga priorities sa atong kinabuhi. Let us have a total surrender to the Lord kung gusto nato makigsunan nga maatubang o masuklan kining tentasyon sa kaaway o dili ta matintal. That's right. Sa atong padayon sa pag timbaya ato mga kapaglaom nga nakig-uban ka nato ni ining adlaw kapaglaom Pastor si Nika Abellanosa, naapod si kapaglaom Aziram Sidicol, no? Nagpapil pog nagtan-aw pod di ay karon adlaw si kapaglaom Linda Bana and of course si Welly. Og daghan pa sa mga kapaglaom nga nakig-uban ka nato niining adlaw. Daghan kayong salamat sa inyong presensya. Kami gayod mapasalamaton sa inyo nga pakig-uban sa matag usa kanamo niining adlaw. And of course mga kapaglaom, paglampas dahil nga salamat sa imong nga higayon. And of course, salamat sa atong mga volunteers na kanunay nakig-uban ka nato. Atong hinumduman sa gyapon mga kapaglaom, do not despise prophecies.
that may seem deceptive. Instead, test all things and hold fast what is good while also abstaining from every form of evil. This has been your Kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Heaven is near to us, and we have the support and help of angels of mercy in every time of trial and need. This has been your Kapaglaom Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Mapag